Lahat naman tayo may pangarap na gustong abutin, di ba? Isang bundok na gustong akyatin. Pero paano kung yung daan papunta doon, grabe pala ang hirap? Sa ating paglalakbay ngayon, bubuksan natin ang isang napakalumang alamat na para bang salamin ng sarili nating mga pangarap at pagsubok. Ito ang epiko ng mitolohikal na dagat kambing, si Aigo Quiros. Pero teka, bago natin simulan ang kwento niya, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Bakit nga ba natin pinipiling iwan ng komportable yung kampante para lang sa nangahamon na hindi natin sigurado kung kakayanin? Yan ang tanong na nasa puso mismo ng kwento ni Aigo Quiros at baka nasa puso rin ng kwento nating lahat. Okay, unang yugto, mula dagat tungong bundok. Dito na magsisimula ang ating epiko, sa isang nilalang na nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Na isang paalala rin na yung mga pinakamatinding paglalakbay natin madalas nagsisimula talaga sa isang panloob na laban. So kilalanin natin si Aigo Quiros, ang dagat kambing. Isipin nyo, yung buntot niya, buntot ng isda. Yan yung kumakatawan sa emosyonal at malalim na mundo ng karagatan ng kawalan. Isang lugar na payapa pero parang walang nangyayari, walang pag-unlad. Samantala yung katawan at sungay niya, pangkambing. Ito yung simbolo ng ambisyon na hindi mapakali, yung pagnanais na umakyat at makita kung ano pa talagang nasa itaas. Palagi siyang nahihila sa pagitan ng dalawang mundong to. Tapos, isang gabi, habang tahimik ang lahat sa kailaliman, may isang kislap ng liwanag na tumama sa mga mata niya. Ang tuktok pala ng bundok ng tadhana. Yun na yun ang naging tawag sa kanya. Isang pangako na merong higit pa. Kaya, sa isang malakas na paghampas ng buntot, nilabanan niya yung matinding pressure ng karagatan. Hindi lang to pisikal na pag-akyat ha, ito'y paglaban sa lahat ng nakasanayan niya. At ngayon, ikalawang yugto, mga pagsubok sa lupa. Kung inakala ni Aigo Quiros na yung paghahon mula sa tubig ang pinakamahirap, nako, doon siya nagkakamali. Dahil sa tuyong lupa, doon niya haharapin ang mga pagsubok na susukat sa tunay niyang lakas at determinasyon. Tatlo sa pinakamabibigat na pagsubok ang humubog sa kanya. Una, grabe yung sobrang sakit na pagbabago ng buntot isda niya para maging mga paa ng kambing. Bawat hakbang, isang pagtitiis. Pangalawa, yung paglaban sa mga mapanlinlang na ilusyon sa gubat ng mga distraksyon, kung saan inaalok siya ng mabilis at madaling tagumpay. At pangatlo, yung pagharap sa matinding kalungkutan sa gitna ng isang blizzard. Dito niya nalaman na ang pag-akyat sa tuktok ay madalas isang malungkot na paglalakbay. Doon sa gubat ng mga distraksyon, natutunan ni Aigo Quiros ang isang napakahalagang aral. Ang pinakamalaking kaaway ng tagumpay ay ang ginhawang walang pinaghirapan. Isang paalala to sa atin na yung mga bagay na madaling makuha, yung mga shortcut, kadalasan yun pa ang humahadlang sa tunay nating pag-unlad. Ang totoong paglago ay nasa pagyakap sa proseso, gaano man ito kahirap. Okay, ikatlong yugto, tuktok, garbo at pagbagsak. Matapos malampasan ang napakaraming pagsubok, narating na ni Aigo Quiros ang huling balakid bago ang rurok. Dito, aabot ang kwento sa parang kasukdulan na niya. Pero mag-ingat tayo dahil ang tuktok pala mas mapanganib kaysa sa inaakala natin. Nakaharap niya si Typhoon Eago, ang dragon ng garbo, isang halimaw na kumakain ng papuri at kayabangan. Pero, imbes na direktang atakihin yung dambuhala, naging matalino si Aigo Quiros. Ginamit niya yung karit niya para wasakin yung mismong lupang kinatatayuan ng dragon. At dahil doon, bumagsak ang dragon sa sarili niyang bigat. Isang perpektong paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakabase sa ilusyon kundi sa katotohanan. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng hirap, pagod at sakripisyo, nakatayo na si Aigo Quiros sa tuktok ng bundok ng tadhana. Ang lamig ng hangin, ang tanawin na walang katapusan, isang sandali ng ganap na tagumpay. Yun ang akala niya. Kasi sa isang iglap lang ng pagiging kampante, isang maliit na pagkakamali, nadulas siya sa yelo at nahulog. Daan-daang metro pabalik. Lahat ng pinaghirapan niya parang naglaho sa isang kisap mata. Yung tuktok na inabot niya, biglang naging bangin. Sa pinakamadilim na sandali ng buhay niya, sa gitna ng sakit at pagkabigo, doon natuklasan ni Aigo Quiros ang isang malalim na katotohanan. Ang tagumpay ay hindi ang hindi pagkahulog, kundi ang pagtayo ng mas matatag. Yung pagbagsak na yun pala ang naging simula ng tunay niyang lakas. Ika-4 na yugto, ang aral, mang pagbangon. Dito na natin makikita ang tunay na kaluluwa ng alamat na to.
Hindi sa pag-abok sa tuktok, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos ang isang matinding pagkabigo. Imbes na sumuko, kinuha niya yung mismong simbolo ng pagkabigo niya, yung nabaling sungay, at ginawa niya itong tungkod. At nagsimula siyang umakyat ulit. Pero this time, walang pagmamadali. Bawat hakbang, mas mabagal, mas maingat, pero may mas malalim na katiyakan. Yung nag-aalab na apoy ng ambisyon na palitan ng tahimik na liwanag ng pasensya. Yung pag-akyat niya, hindi na isang karera, kundi isang meditasyon na tumagal ng 100 taon. Natutunan niya yung long game, ang sining ng pagtitiyaga. Binuo niya ang daan niya pa isa-isang bato hanggang sa yung nabali niyang sungay, yung sugat niya ay muling tumubo. At hindi na ito buto, kundi purong diamante. Isang simbolo ng lakas na isinilang mula mismo sa pagkasira. Ika-5 yugto na tayo, pamana sa kalangitan. Ngayon, aabutin na natin ang tunay na rurok ng epiko niya. Kasi, ang totoong tagumpay, hindi lang pala tungkol sa pag-abot sa tuktok, kundi sa kung ano ang iiwan mo doon. Sa tuktok, sa pangalawang pagkakataon, hindi siya nagdiwang. Sa halip, gumawa siya ng isang huli at napakamakabuluhang sakripisyo. Binali niya ang pinakamahalaga niyang pag-aari, yung bagong tubong sungay na diamante, at itinanim niya ito sa rurok ng bundok. At mula sa isinakripisyong sungay na yun, isinilang ang cornucopia o ang buslo ng kasaganaan na nagbigay ng walang katapusang bunga, ginto at karunungan sa lahat ng nasa ibaba. Dito natin makikita ang pinakasentrong aral ng alamat. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung anong nakuha mo para sa sarili mo, kundi sa kung anong naibigay mo pabalik sa mundo. Sa sandaling iyon, tapos na ang misyon niya. Yung katawan niya ay naging purong enerhiya at umakyat siya sa kalangitan. Yung buong paglalakbay niya, mula sa kailaliman ng dagat hanggang sa pinakamataas na tuktok, ay isinulat sa mga bituin. Siya ay naging konstelasyong Capricornus, ang walang hanggang tagapangalaga ng ambisyon, katatagan at pamana sa ika-10 bahay ng zodiac. So, ano ang aral para sa atin? Ang alamat ni Capricorn ay nagpapaalala sa atin na ang tagumpay ay hindi isang regalo. Ito ay isang konstruksyon. Binubuo, hakbang-hakbang, pagsubok-pagsubok. Kaya huwag mong katakutan ang iyong mga sugat at pagkabiko. Dahil ang bawat sugat sa iyong sariling pag-akyat ay hindi kahinaan, kundi ang mismong materyales na bubuo sa pinakamatibay at pinakamakinang na diamante sa iyong korona.